Optimus Prime. Yes, Hot Rod. Nabalitaan ko, susugod na daw ang mga Decepticons. Oo nga. Malapit na silang sumugod. Tatanong ko sana kung anong pwede kong maitulong. Wow. Wala kang kailangang gawin, Hot Rod. Wala kang kailangang gawin. Bakit kaya? Ang weird mo, Prime. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Transformers the Movie Autobot Hot Rod. And pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yon! Pag na-unbox natin siya, nandito lang yung love letter natin from Hasbro. And kasama na rin dito yung manual natin para sa kanyang transformation. Moving right along dito sa ating isa pang box na nakatali dito si Hot Rod. So i-unbox ulit natin yan. And pag na-unbox natin si Hot Rod, nandito yung kanyang dalawang bang bang. Check muna natin itong isa kasi magkaiba ng itsura. Ito yung isa niya, ganyan ang itsura niyan. Unique naman yung look nung bang bang niya dito, although isang kulay na lang. Ito yung isa naman, yung difference pareho nung shape nung doon sa may spoiler niya sa likod. Ito naman yung isa which is much smaller na bang bang ni Hot Rod chat. Yan ang details niyan. And let's move along na dito sa alt mode ni Hot Rod. Nakita nyo naman maganda yung gulong nung alt mode niya. Hindi siya katulad ng mga ibang Transformers na nare-review natin na pag naka alt mode hirap na yung gulong or sumasabit yung gulong doon sa mga piyesa niya. Pero this one, super smooth. Ang ganda nung pagkaka-roll out niya dyan. Check natin yung details ng alt mode niya. Sayang lang di nila magagawang talagang patusok to. For safety reasons. Kaya medyo pabilog talaga yung nandyan. Pero ang ganda nung paint niya dito. Yan yung makina niya. Okay, ang ganda rin. Yan. Parang hindi lang, yun, hindi nga pantay. Bukas pala ng konting sa atin. Yan. Yan sa gilid. Yan, sa kabilang gilid. Yan, sa likod. Yan. Sa ilalim, syempre, kita mo dun, nakasilip mismo si Hot Rod. And then dito sa kanyang car mode, pwede mong ilagay dito yung weapon niya dyan sa may mismong makina niya. Ayan, may screw doon. Diyan mo lang yan ilalagay. Yan. Ganyan, no? Para na siyang tangke. Hindi lang pang sasakyan, pang tangke rin. Itong kabila, pwede rin yan. Kabit dyan. Sakto rin. Although, di mo pwedeng ikabit na dito yung dalawang. Wala na ibang pagkakabitan tong isa. Pwede siguro dito, ganyan, sa ilalim, pero syempre hindi yan dyan. Sasabit na yan. Okay, so right now, let's proceed na sa transformation ni Hot Rod. So, Hot Rod, transform! And para sa kanyang transformation, first na gagawin natin is paghiwalayin muna natin tong body niya. Yan. Yan. And to move na rin natin down yan dyan. And then, fold natin pataas. Yan. Ganun din sa kabila, ganyan. And then, ayan na si Hot Rod. Siyempre, hindi pa tapos yan. Itong kanyang skirt is, ikutin natin yan pa ganyan. And then, yung kamay niya, fold natin pa ganyan. Ganun din dito sa kabila. Yung mga paa niya, fold out na natin yan. Ganyan, ganyan sa kabila. And then, itong sakyan niya sa likod. Yan, yun. So parang ilalabas mo itong portion na to, itong hood niya. Para magawa mo yon, itong ulo niya, pupush mo na lang pag ganyan. Ayan, para lumabas siya. So pag ganyan, yun ang gimmick nun dyan. Okay? And from here, angat na natin yan. And then fold natin siya pabalik. And then magkiklip itong sa may neck part niya dyan. Dyan, yun know, magkiklip yun. And then this one, dito naman siya magkiklip sa may waist niya. Lumiit ulit si Hot Rod. And then this one, ikot natin, rotate natin, ito magiging likod niya. Ito pala mga legs niya, may clip din yan yun, so nag-i-snap siya para hindi siya lubog ng lubog pababa. Ito na si Hot Rod natin. Medyo madali lang yung transformation niya kasi based naman ito doon sa G1 na toy ni
Hot Rod. Parang reissue lang siya. Napaka-simple lang talaga ng buhay noon. And i-check natin yung details dito ni Hot Rod. Ayan yung pinaka-itsura niya. Yung ulan niya, doon nakakabit yung makina niya. Talagang nandoon lang. Maganda yung chest area niya talaga. Maganda yung pagkaka-paint nga dito. Nung fire niya sa chest. Ayun, sa gilid. Hollow earth. Butas na butas. Yung mga gulong niya, parang hindi siya rubber. Pero hindi siya yung malambot na rubber ha. And then sa likod, ayun. Parang nakakumot lang. And then yung mga beng-beng niya, eto na. Yan, pwede nyo nang hawakan ng sabay. May kamay na siya. And para sa articulation ng G1 Hot Rod natin dito sa head niya, walang look left and right, walang look up and down, walang articulation yung head. Yung hands niya, walang creed moment, meron lang paro-paro G. Ayan, gumaganyan-ganyan lang siya dyan. Pagdating sa elbow niya, yan ang kanyang elbow bend. Yung kamay niya naiikot pa ng konti. Okay, sa waist, wala na ring any articulation dyan. Pagdating sa paa, wala na ring any articulation dyan. The beauty of G1 toys. Now, subukan na natin yung kanyang bang-bang. Of course, kaya niya nang hawakan yung dalawang bang-bang niya dyan. Yun. Alright. Yan. So, magpo-pew-pew bang-bang na siya. Pa-left and right nga lang. Now, para sa height ng Hot Rod natin dito, ang height niya is around almost 6 inches lang siya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating Transformers toys tulad ng ating MFT, Rodimus Prime, Studio Series, GNO, Earthrise, Quintesson Judge, Yolopar KMK Pro Series, Optimus Prime, and ang ating War for Cybertron Siege na si Jetfire. Yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Hot Rod, ang price range niya is around 1,000 pesos up to 2,000 pesos. Depende na lang ulit kung saan kayo makaka-transform ng Hot Rod na ito. There you have it now guys. Ito na ang ating Transformers na movie Hot Rod. What do you think of this G1 Transformers? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, it is what it is. Yung mga lumalabas sa toys nun, tuwang-tuwa na kami pag nakakita kami ng mga ganitong klase. Even though na hindi ganun kaganda aesthetically speaking, may mga butas dyan, parang hindi pa pleasing sa mata yung pagkaka-design sa kanila. Lalong-lalo na pagdating sa articulation, just imagine na magkakaroon ka ng toy na ito lang ang articulation na meron ka. Overall, itong line na to na the Transformers the movie toy line na ni-reissue nila, or this is not for everybody. This is specially made para doon talaga sa mga lumaki mismo sa simula ng Transformers. For me, there's nothing wrong naman para sa figure na to, kahit na super limited yung looks niya, limited yung articulation niya, kahit na ganyan yung Hot Rod natin na yan, ang astig pa rin talaga ng mga G1.